Shalom faith friends! Ako po si Hayden, ang Gospel Share for today. Our reading is from the book of Luke, chapter 19, verses 11 to 28. The parable of 10 minas. Bakit nga po ba'y binahagi ng Panginoong Jesus ang parable na ito? Ito po ay upang ipaalala sa atin kung paano tayo dapat mamuhay habang naghihintay sa kanyang muling pagbalik. At hayaan niyo po akong i-share sa inyo ang 4 important thoughts mula po sa Gospel natin. Number 1 po is, all that we have is from God. Each of us has a blessing or a gift entrusted to us by God. Maaari po itong resources, talents, opportunities, and even our time. Ipinagkatiwala po ito sa atin not because we are great, but because He is great, and He knows that we can use this to advance His kingdom. Ang pangalawa po is, God wants us to be good stewards. Sa pasimula pa lamang po, ang kalooban ng Diyos para sa ating mga tao ay maging mabuting katiwala tayo ng lahat ng kanyang nilikha, mga pagpapala at mga talento na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya naman po, may we share and invest our lives, our talents, our resources, and even our opportunities in fulfilling our mission for the kingdom of God. Ang pangatlo po is, Jesus will definitely return. Jesus expects us to be good and faithful servants while waiting for His return or second coming. At sa Kanya pong muling pagbalik, He will reward us according to our faithfulness. Ano po ba ang mga reward na ito? Hindi po ito rest or riches, kundi po more trust from our Lord to be of service to more people. At sa panghuli po is, we will all be accountable. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, tayo ay kanyang titipunin at tayo po ay magsusulit sa kanya. Tayo ay kanyang sisiyasatin kung naging mabuting katiwala ba tayo ng lahat ng bagay na ipinagkaloob niya po sa atin. Bakit po nag-fail ang third servant? It is because of his disobedience. He kept his gifts and did no good to it. It is for our benefit that God wants us to serve Him. He needs to work with us to develop and refine our character. Christian life is an active life. We should use our gifts and be part of God's work now. Our response to God will greatly affect us. If we use our blessings to spread God's word, we will be rewarded. But if we do not take action, kagaya ng third servant, we might lose these gifts, or worse, kagaya po ng mga taong tumuligsa sa Panginoong Jesus, we will be destroyed. We all have fears and self-doubts, but with the help of our Lord, through the guidance of the Holy Spirit, may we strive to be good and faithful servants, and may we continue to encourage one another until the day that we hear from our Lord, "Well done, my good servant." Thank you for your time, faith friends. If you feel blessed by today's reflection, kindly share this to your family and friends. And for more reflections, subscribe to the Faithbook PH YouTube channel. You can also download the Faithbook app, or you just register to their website at www.faithbook.ph. Stay blessed. Shalom!